At ito naman ang lagay ng panahon para bukas. Kapamilya, bukas inaasang tatama ang binabantayang low pressure area sa Mindanao. Kasalukuyan sa 385 kilometers east-southeast ng Davao City. Ito pong low pressure area ito. At base sa forecast ng European Center for Medium Range Weather Forecasts, posible nitong tawirin ang Mindanao bukas ng umaga hanggang hapon. Unang tatamaan po ang Davao Region. Pagkatapos posible itong umakyat dito po sa Northern Mindanao at lalapit din sa Southern Visayas bukas ng gabi bago ito dumiretso sa Palawan pagdating po ng Sabado. Ayon sa Pag-asa, hindi ito inaasang lalakas at magiging bagyo pagtama nito sa Mindanao. Pero pagkatapos itong tawirin ng Mindanao o Palawan, posible itong maging isang mahinang bagyo. Malaki ang sakop ng kaulapan ng low pressure area at pagdudulot ito ng malakas na ulan sa malaking bahagi po ng Mindanao at dito po sa Visayas. Sa forecast naman ng The Weather Company, inaasahan ng heavy to intense na pag-ulan sa Davao Region, Caraga Region at Northern Mindanao simula ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Sa Visayas naman, posible rin ang malalakas na ulan simula bukas ng umaga sa Southern Leyte, Bohol, Siquijor. Pagdating ng hapon hanggang gabi, asahan din ang malakas na ulan sa natitirang bahagi ng Visayas. Silipin po natin dito sa Luzon. Makakaasa rin ng katamtaman hanggang sa malakas na ulan ang Southern Luzon bukas, partikular dito po sa Bicol Region at dito rin po sa Batangas. Dito naman sa Metro Manila, magiging maulap pero mababa ang tsansa ng ulan sa umaga at hapon. Pero sa gabi, posible po ang thunderstorms. Kaya sa mga babiyahe bukas ng gabi, sa mga nagmomotor, magdala po tayo ng jacket. At sa mga naglalakad naman po, magdala po ng payong. Yan po ang lagay ng panahon. Mag-ingat po tayo, mga kapamilya. Kaunting kaalaman, na-rescue ang isang elepante na natrap sa isang balon sa India. Nahulog ang elepante sa 30-foot deep well noong Martes ng gabi matapos mahiwalay sa kanyang herd o grupo. Kinaumagahan na nang matuklasan ng mga residente ang elepante sa balon. Agad inireport ito sa pulis at sa Forest Department na nagpadala ng excavator para sa gumawa ng lagusan para sa elepante. Matapos ang 5 oras na paghukay, nakalabas din ang elepante at nakabalik na sa kagubatan. Balak ng forest officials na sundan ang elepante para mapagamot ang mga sugat nito. Sa Sri Lanka naman, isang herd ng mga elepante kabilang ang mga baby elephants ang nakitang nagsiswimming sa isang lawa sa Mineria National Park. Nagsha-shower pa ang mga elepante gamit ang kanilang trunk. At pag-ahon pa sa tubig, sabay-sabay pa silang nagpapagaspas ng kanilang tenga. Ang Mineria National Park ang lugar kung saan matatagpuan ang pinakamalaking pagtitipon ng Asian elephants. Higit 300 elepante ang nagtitipon sa National Park. Ito po si Kuya Kim nagsasabing mag-aral ng maigi upang buhay ay bumuti. Dumarami ang mga insidente ng identity theft o pagnanakaw sa mga personal na detalye ng isang individual. At para makaiwas dito, nagpaalala po ang National Privacy Commission na pag-ingatan ang mga nakasulat na impormasyon sa mga shipping label na mga ipinadideliver na package mula sa online shopping. Nagpapatrol, Michael Delizo. Pakiramdam ng online shopper na si Justice May na kompromiso ang kanyang mga personal na impormasyon na ibinigay sa isang delivery service noon.